So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, mag-unbox tayo ng isang budget smartphone na pwede nyo purchase ngayon 2024, which is itong Itel A54G. Okay kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ayan, panibagong budget smartphone na naman po ang ating i-unbox, at ang topic natin for today is the Itel A54G. So itong smartphone na to ay nabili ko sa official store ni Itel sa Shopee, at nakuha ko lang siya ng below SRP kumbaga. So ito ay nabebenta sa kanila ng 3,200 pesos, almost 3,200. Meron siyang 3GB, 64GB. Tapos meron siya isang variant, mas mahal yung 4GB RAM, nasa 3,700 po yun. So konti lang naman dadagdag nyo. Ito yung dinicide kong kunin kasi ito na available that time. Tignan nyo, nakalagay dito is 8GB of RAM. Pero wag kayong medyo malinlang dyan. Ang original RAM talaga lang neto is 3GB lang. So yung physical RAM lang parati ang check nyo. Yung 5GB is wala yan, hindi naman yan ganon ka big help when it comes sa gaming. Ang pinaka-importante talaga sa isang smartphone is the physical RAM itself. So 3GB lang po ang RAM neto with 64GB of internal storage. Sa kanyang presyo na 3,200 ay yes, okay pa yung 64GB mga J-Vlog. Sobrang mura. At yan na talaga yung minimum sa ganito rin presyo. Sa ganito presyo, 64GB is I think acceptable pa. Sa price na 3,000 pesos lang. Kasi more on pag ganito smartphone mo, expect mo na konti lang malalagay mo sa gaming or more hindi to for gaming. Pero nakita ko yung chipset kasi neto is Unisoc Tiger series, which is T603. Yung T603 is yun nata yung mababang T series ng Unisoc kasi mababa clock speed niyan. Pero malupit doon yung GPU niya kasi still is a Mali G57 GPU. So, na-test ko na rin tong T603 and okay naman siya 4ml. Nakakalaro naman tayo. Pero stay tuned lang, itetest natin to 4ml mga ka-J-Vlog. At yun nga, etong kung interesado kayo dito sa Itel A54G, ilalagay ko po yung link nito sa description box. At ang color na i-unbox natin is the lime green. Since pinurchase ko to sa Shopee, na-open na po to, inopen ko siya, chinek ko talaga siya kung may laman, at binidyo ko while unboxing para meron akong proof kung sakali merong discrepancy sa delivery. So ganun parati gawin nyo pag-order kayo kahit saan man na online platform, ugaliin yung i-video, lalo na pag smartphone, para meron kayong proof kung sakaling walang laman yung package nyo, diba? Pero yon, ilang taon naman ako mo-order sa Shopee and sa Lazada sa mga official store, Shopee Mall and Laz Mall. So far, wala naman ako na-experience sa mga ganyang discrepancy sa delivery. So yun, tara mga J-Vlog, samahan nyo unbox ngayon ang Itel A54G. So ito yung box ng Itel A54G. So meron siyang 6.6 inches big display with dynamic bar. So ito yung nauuso nga sa mga transient company na yung pag nag-charge yung nagiging dynamic island sila na gano'n. Ito yung original RAM niya mga J-Vlog. Pag bibili kayo ng smartphone, wag kayo agad masisilaw sa RAM na nasa box. For example, ito akala nyo ang total talagang RAM niya is 8GB of RAM. Hinati po yan. Ang talagang RAM nito physically is 3GB of RAM lang. So yan po talaga yung focusan nyo. Yung 5GB of RAM is extended RAM. So ang pinaka main pa rin na importante when looking or buying a smartphone is yung physical RAM. Doon kayo magfo-focus. So 3GB RAM lang to with 64GB of internal storage. So meron siyang 12 months warranty sa Itel. Ayan. Sa likod naman ng box, so meron siyang 5,000 mAh battery, Unisoc T603, Android 14, Type-C, 5MP main, 5MP front and 8MP main. 720p ang resolution. So inopen ko rin pala to upon receiving sa Shopee dahil para din meron tayong security. For example, wala nga laman, meron tayong mapapadala na proof sa Shopee. Kaya nung binuksan ko to, binidyo ko siya.
Kaya yun din ang gawin nyo mga J-Vlog when ordering kahit sa mga legit na shop. Always take a video para meron kayong proof kung sakaling walang laman yung ma-order nyo. Kasi marami pa rin ganyang nangyayari. Kaya lalo na pag smartphone talaga binibili. So, pati kayo mag-iingat din. Pero syempre, so far, ang tagal ko nang umu-order sa Shopee or sa Lazada ng mga smartphone, even mga very expensive na smartphone. Pero so far, wala pa naman ako na-experience sa ganyan. So, open na natin to. So, ayan na, itel A50. Mamaya na to. Check muna natin yung content ng box. So, present po si Maring Jelly Case at wow! Very unique si Maring Jelly Case. Matte finish. At ito marami rin akong nababasa na about din dito sa charging sa case ng mga itel smartphone na iba. I think sa A7 sa ano nata yun, A7. I think sa sa isang budget smartphone din ni itel. Yung may ganyang bilog tapos ganyan. Kasi alam niyo 'di ba pag may ganitong itsura is MagSafe 'yan, yung parang sa Apple 'di ba? MagSafe ng itsura pag ganyan. Hindi po 'yan dito sa case ng A15. Wala po tong MagSafe for wireless charging. Design lang 'yan mga J-Vlog. So, it's a prank kumbaga. So, ito si Maring Jelly Case. Nandito ang ating data cable na USB Type-C. And of course, a power brick na sad to say 10 watt power brick lang siya. Nandito rin si BBC Eject Tool. Sad to say, absent po si paring earphone sa ating unboxing video. Next is focusan natin itong smartphone. Tanggalin na natin siya sa kanyang plastic. itel A50. Ayan pa, meron pa siyang cover. Alisin na natin. Okay. Ito na siya mga J-Vlog. Ang magandang balita is meron na siyang screen protector out of the box. At tingnan natin yung color ng itel A50. 3, 2, 1. Ayan. So when it comes sa color nito, naalala ko dito is yung itel P55 ko. So A meaning nila is for awesome. Designed by itel. So, ayan siya. Dual rear camera setup lang to. Huwag kayo malinlang. At yung pangatlong bilog dyan is for the flash lang. AI camera, matte finish naman. So, okay naman yung texture niya. When it comes sa weight, di naman siya mabigat. Lightweight naman siya. Overall, matte finish siya. Pati sa frame. Tapos, dito sa right side, is dito yung power button niya and yung volume rocker. Sa taas, wala tayong makikita. Sa left side, meron tayong SIM tray. Let's check kung ano ba siya, hybrid SIM card slot ba siya or hindi. Yung mga ka-J-Vlog, good news, hindi siya hybrid SIM card slot, meaning pwede siyang lagyan ng dalawang nano SIM at isang micro SD card ng sabay. Sa baba naman ng smartphone, nandito ang kanyang 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port, and speaker grills. So, open na natin ng itel A50. Ayan, itel powered by Android. So, bago na yung logo ng itel. So, kabit natin si Maring Jelly Case din. Ayan. So, okay din naman. Lagay nyo muna si Maring Jelly Case as a temporary case. So, open ko muna to. Balik ako kayo saglit. So, ayan na. Na-setup na natin ng itel A50. So, 64GB lang to. Wala na kasi akong nakita rin sa Shopee na 128 nito eh. 64GB lang available. So, check natin yung details. So, A50, Android 14 na siya, Unisoc T606, 3GB of RAM, 5,000 mAh of battery. Display niya, hopefully meron siya 90Hz. So, hindi siya support ng 90Hz mga ka-J-Vlog. Wala siyang settings for that. Storage niya, tingnan natin, since 64. I think mababa na 64 ngayon 2024 eh. Sobrang baba na yan. Tingnan natin available storage na lang sa 64GB. For gaming, hindi na to pwede pa yung gaming yung 64. Makakalaro kayo dito pero mga few games lang. Nasa pa to, 50 plus gigabytes pa available niya. Pero i-game test pa rin natin to, don't worry. So, notch display siya. Yan na rin yung todo ng brightness ng itel A50. Si itel A50 4G ay merong dual rear camera. Yung main camera niya is merong 8 megapixel at yung front camera niya is merong 5 megapixel.
Both naman ay capable ng Full HD 1080p video recording. Sa screen naman, si ITEL A50 ay merong 6.6 inches IPS LCD display na may resolution na HD Plus 720 by 1612 pixels na meron 267 pixels per inch. Support niya, meron siyang notch display. So kaysa man out of the box na Android 14 Go edition siya. Sa chipset, meron siya Unisoc T603. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.8 GHz. Sa GPU nakamali G57 siya. Pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh non-removable battery na support lang sa to say ang 10 watt charging rate. So yan mga ka-J-Vlog, next naman is gusto ko share sa inyo yung first impressions ko dito sa A54G bago natin siya i-review or i-game test. So ito nga siya. Unang-una sa display, na malaki naman yung screen size niya, 6.6 inches mga ka-J-Vlog. So yun, naka-notch display itong ITEL A50. So siguro yung mga ibang smartphone brands talaga sa ganitong presyo, hindi sila nagpa-punch hole para meron talagang difference sa mga entry level. So notch display, sa presyo niya okay pa rin naman. Mura di ba? Tapos 6.6 yun naman maganda dito. Standard na HD Plus 720p which is acceptable sa ganitong presyo talaga. Number 2 sa chipset. So ito nakakatuwa dito, yung chipset niya is sa ganitong presyo, nakapag-offer na rin sila, buti na lang Unisoc Unisoc Tiger T series. Hindi yung Unisoc SC9863A na sobrang sakit sa ulo na chipset yan with the GPU PowerVR G8320 or A322. Dito kahit na napakamura, T603 with the GPU of Mali G57. So tingnan nyo yung G57 na yan, kahit anong version pa yan, G57 is still G57. Okay na okay yan for gaming, kaya stay tuned lang dahil i-game test natin itong ITEL A50. When it comes sa pagiging responsive, okay naman din itong ITEL A50. Opening of apps is hindi naman siya mabagal mga J-Vlog compared talaga dun sa isang smartphone na TS ko which is the Nubia Music. Is meron to Unisoc SC9863A. Sobrang bagal ng chipset na yan, hindi siya masyadong responsive. Compare dito, mas okay yung nilagay nilang chipset sa murang halaga lang kumbaga. Number 3 is the design. Design wise, ganun pa rin, mukhang iPhone, and okay naman yung design niya for me. Nakuha niya rin yung design ng mga ibang version ng ITEL or ibang smartphone ng ITEL, which is merong mukhang iPhone design. Matte finish overall, hindi naman siya mabigat. Okay naman yung weight niya. And ito weird dito sa sa case. Dahil pag nilagay nyo to, akala nyo siguro meron tong MagSafe capability. Wala yan Design lang yan, wala tong cheap power or anything. Design lang po yan, hindi yan magnetic. Design niya for me okay naman sa ganitong murang halaga. Mukha siyang iPhone nga talaga. Ayan mga ka-J-Vlog yung ating first impression dito sa ITEL A54G. So abangan nyo na lang po yung full review and game test ko dito sa smartphone na to, kung saan itetest natin siya sa mga iba't ibang scenarios at syempre game test. Kung interesado kayo dito sa napakamurang cellphone ngayon ni ITEL, lalo na mag-8.8 na, baka makuha nyo pa to ng 2 Plus. So ilalagay ko po yung link nito sa description box, i-check nyo na.